think like you. I just wanna think like you. Amen. Nawa, yan ang naisin natin mga kapatid. Ang maging kaisipan natin ay kaisipan ni Kristo sa atin mga kapatid. Kagaya ng ating mga inawit ay napakainam. Magkaroon tayo ng complete surrender. Tayo ay masigit pa na dagdagan ang pananampalataya po natin. Pangat ng pangat from faith to perfect faith. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos sa atin. Itinalaga sa atin mga kapatid. Tayo ay iangat ng Diyos sa pananampalatayang ito. Hallelujah. Tayo po ay minsan pang manalangin sa umaga pong ito. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat muli kami sa umaga pong ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat rin po, Panginoon, sa katubusan. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat po sa iyong higit pang provision mo sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa pagtatagumpay. At lahat po, Panginoon, na karangalan at pagpupuri ay mauwi lamang po sa iyong dakilang pangalan sa umaga pong ito. Panginoon, karapat dapat ka po na itaas. At kulang po ang putik na labing ito na isaysay ang lahat ng iyong kabutihan, isaysay ang lahat ng iyong kadakilaan. Pero Panginoon, hayaan mo na ang labing ito ay magsaysay ng mga bagay ng papuri sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga papuri at pasasalamat. Sa mga oras na ito, Panginoon, narito muli kami upang makapakinig ng iyong mga salita, mag-aralan sa isa't isa, Panginoon, at ang iyong lingkod ay gagamitin upang ipangaral, ipangusap ang iyong nais, Panginoon Diyos. Anoint me, Lord, at gayon din naman ang mga tagapakinig, buksan ng kaisipan, buksan ng puso, buksan ang mata ng pananampalataya, at makita nawa ng malinaw ang iyong sakdal mo pong kalooban, ang iyong mga salita, Panginoon, na siyang pangangailangan ng aming mga kaluluwa. Panginoon Diyos, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang sandalit oras na lilipas. Ikaw po ang manguna, ang iyong banal espiritu, at patuloy namin hinihiling ito sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan. Is by the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. At may magsabi ng Amen. 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 Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. At minsan pa nating palapakan ang ating Panginoon sa umagang ito. At nais ko po na magbasa ng talata ng kasulatan. Basahin, tayo po sama-samang magbasa sa Romans chapter 1, verse 16 to 17, hanggang verse 18 pala. Sabi po dito, Romans chapter 1, verse 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sa verse 17, For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, at it is written, the just shall live by faith. Verse 18, last verse, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita. Sabihin po natin, Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na sa umaga pong ito. At pagpalain nawa tayo ng kanyang mga salita, mga kapatid. At nawa ang inyong lingkod ay magganap ang nais ng Diyos sa araw na ito. Huwag niyo kong tingnan, kundi tingnan natin ang mga salita ng Diyos. Sapagkat ang mga lingkod ay maraming kahinaan, maraming pagkukulang, pero sa biyaya po ng Diyos, tayo ay nakakatayo sa kanyang mga salita. Sapagkat siya ang katwiran, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Maraming salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aralan po natin sa kanyang mga salita. Nais ko po na mag-topic ng about sa living by faith. Ito ay paulit-ulit na po na ipinapangaral, pero nais ko po na minsan pa natin na sariwain ang patungkol sa pananampalataya. At gayon din, nakadagdag ang maraming lalo na po sa mensahe sa kapanahunan natin, hindi lang basta-basta ito faith sa patungkol sa salvation,
kundi higit po sa lahat ay perfect faith, lalo na po sa darating na rapture, mga kapatid. Amen? Kasi ang mensahe na nangungusap patungkol sa from faith to perfect faith. At kinakailangan natin na maabot yung tinatawag na kakumplituhan o sakdal na pananampalataya. At narinig natin kanina, ang ating kapatid, Brother Richard, na nawa ay dagdagan tayo ng dagdagan. At alam naman natin, faith is a revelation. Ito ay isang kapahayagan, mga kapatid. The greater the revelation at ang pangusap ng Panginoon ay naniniwala ko na the greater the faith, mga kapatid, na mararanasan tayo. Nung si Abraham ay pinangusapan ng Diyos ng matataas sa mga bagay, ang mga sekreto ng Diyos ay ipinahayag kay Abraham. Nung mapagkilala niya ang sakdal na kalooban ng Diyos, therefore naranasan niya yung tinatawag na perfect faith. At siya ay lumakad sa bagay na yon, mga kapatid. At naniniwala ko na tayo ay lalakad din sa ganong uri ng pananampalataya. Hindi lamang isang pananampalataya na patungkol sa salvation, kundi higit pang pananampalataya na dapat nating maranasan, mga kapatid. At nawa siyang mangyari sa ating mga buhay. At pag-usapan natin ang about sa living by faith. At tayo po ay nabubuhay na sa pananampalataya. We are walking in faith, mga kapatid. Tayo po ba ay nabubuhay na sa pananampalataya, mga kapatid? Nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang Panginoon. Diba? Kung si Kristo ay banal, lumakad siya sa pananampalataya at hindi lamang basta-basta pananampalataya. Lumakad si Kristo, mga kapatid, sa perfect faith. Sabi ni Brother Branham, He is the perfect Word and He has the perfect faith, mga kapatid. Siya ay lumakad sa perfectong pananampalataya. At naniniwala ko na ito yung nais ng Diyos rin po sa atin, mga kapatid. At we are living in faith. Diba? Paano po ba natin nasasabi na we are now living in faith? Simple lang. Diba? Kung dati ay lasinggero tayo, mga kapatid, ngayon we are living by faith. Hindi na tayo paunti-unti na natin. Kung tayo ay gusto pa nating ma-overcome, unti-unti na natin ito na inaalis o kaya inalis na natin sa ating mga buhay. Diba? Kung tayo lasinggero, ngayon ay we are living by faith na. We are believers of Christ. Kung dati ay hindi po tayo nagsisimba, kapag linggo o kaya Miyerkules, ang mga errands natin ay pumunta sa iba't ibang lugar, o kaya sa mall, o kaya tayo ay sa sabungan, o kaya kung saan natin gustong puntahan, mga kapatid. O kaya naman, ang iba ay nasa bahay lang, natutulog, nagpapahinga, pero ngayon we are now living in faith. Tayo ngayon ay tuwing linggo at tuwing Miyerkules, o kaya tuwing may gawain, tayo ay nagsisimba na, mga kapatid. At that is what we call living by faith, mga kapatid. Yan ang pananampalataya na inilagay sa atin at hindi ito sariling pananampalataya natin. True by the Spirit of God, tayo ay meron ng pananampalataya. Pananampalataya ni Kristo na nasa ating mga puso, mga kapatid. Pag tinanggap nyo si Kristo, di ba? There is a faith in your heart, mga kapatid. Yan ang nabubuhay sa inyong mga puso. At naniniwala ako, mga kapatid, we are now living in faith. Kung ang mga estudyante dati, ang kanilang mga kaisipan ay patungkol lamang sa mga bagay dito sa lupa, ang kanilang kaisipan ay lagi nakatuon lamang sa kanilang mga pangarap, kung anong magiging karir nila sa pagdating ng panahon. Ngayon, dahil they are living in faith, diba, nababago na yung kaisipan nila. Nababago na ang kanilang pangarap. Ang gusto na nila ay unahin ang kalooban ng Diyos at unahin kung ano ang nais ng Diyos sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, di ba? Dati ako naman po ay napakaraming pangarap, pero nung nakilala ko si Kristo, unti-unti ay nawala ito, mga kapatid. At napalitan ng mga bagay sa kalooban ng Diyos. Di ba? Hindi naman natin hawak ang buhay natin. Ang mga kabataan, hindi naman hawak nyo ang buhay nyo. Pwede kayong magtrabaho, pwede kayong mag-aral ng pinakamabuting pag-aaral, pero darating isang araw, baka wala po kayong, di nyo alam kung ano ang magiging kahinatnan nyo, mga kapatid. Pero kung ilalagay nyo, kung meron kayong pananampalataya sa Panginoon, ipagkakatiwala nyo yung buong puso nyo sa Panginoon, naniniwala ko na ang Diyos ay kaya mag-provide
para po sa inyong mga trabaho, mga kapatid. And I do believe with all my heart, mga kapatid, sapagkat even ay pinagkatiwala ko lamang ang aking buhay sa Panginoon at ngayon ay biyaya ng Diyos ay meron naman trabaho at merong provision ng Panginoon, mga kapatid. At yun ang living by faith, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi, huwag kayo mag-aral ng mabuti. Mag-aral tayo ng mabuti, kagaya ng sinabi ni Pastor Nestor, mag-aral tayo ng mabuti, mga kapatid, kasi pwede natin yan magamit sa darating na araw. Pero kung sa pag-aaral nyo lamang, ikukumit ang buhay nyo, kung ang pagkakatiwala natin ay sa pag-aaral lamang, kulang yan, mga kapatid. Kinakailangan natin pagkatiwala sa ating Panginoon ang lahat-lahat. Amen? And that is living by faith. Ano pang mga example natin? Kung dati ang mga kababaihan o kaya mga ibang mga tao ay, kung dati tayo yung mga tsismosa, ngayon ay we are now living by faith. Iniiwasan na natin na lagi tayo dyan nakatambay, nakikipag-usap ng kung anong mga kaganapan sa ating mga kapitbahay o kung sino-sino pa. Diba? Kung meron man na dapat tayo na i-share, mga kapatid, mga kalalakihan, kababaihan, ay salita po ng Diyos. Diba? Ibigay nyo yung salita po ng Diyos sa ating mga kaibigan. Kapag nagkita kayo, salita po ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga pag minsan, kapag ang aking mga kaibigan dati ay alam nila na ako ay Kristiyano na ngayon. Why? I am sharing the Word of God to them. At nawa yung mga estudyante natin, o kaya ang bawat isa natin, kapag tayo ay nakausap natin yung mga ating mga kaibigan, ay Word of God, mga kapatid, ang ating laman ng ating mga puso at sinashare sa kanila. Amen? And that is living by faith, mga kapatid. Ano pa? Napakarami pang mga bagay na pwede nating tingnan patungkol sa living by faith. At tayo ay from faith to perfect faith. Dadagdag ng dadagdag yung pananampalataya natin hanggang sa abutin natin yung tinatawag na perfect faith na kagaya ng ating Panginoon. Nais po ba natin ng tinatawag na perfect faith, mga kapatid? At we are now living in the last days at meron na tayong mensahe at kinakailangan natin na lumakad sa pananampalataya patungo sa tinatawag na perfect faith, mga kapatid. At nawa, tulungan tayo ng Diyos sa bagay na yan. Sa Hebrews chapter 10, verse 35 to 39, basahin lang po natin. Hebrews chapter 10, verse 35, sabi po dito, sa Tagalog na lamang, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Pinagkatiwala na po ba natin yung buhay natin sa ating Panginoon? At sabi dyan, meron pong dakilang gantimpala na nakalaan para sa mga sumasampalataya, mga kapatid. Sa verse 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sa pananampalataya po pala, kapag tayo daw ay lumalakad na sa pananampalataya, we are walking in faith, we are living in faith, meron po palang pagtitiis. Diba? Merong mga dapat tayong pagtiisan. Meron pala tayong dapat nakaharapin sa buhay pananampalataya. At sa verse 37, sapagkat sa madaling panahon siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Diba? Kapag darating ang Panginoon, mga kapatid, naniniwala ko dyan, we have the perfect faith, we have the rapturing faith that time. Pero kinakailangan muna natin na magtiis panandalian. Diba? Yung mga unang mga lingkod ng Diyos, yung mga disciples, yung mga ibang mga mananampalataya, sila ay nagsitulog na. Sila ay nangamatay na, mga kapatid. Pero sila po ay nagtiis din. Kaya tayo din naman po ay magtiis sa pananampalatayang ito. Ano ba yung mga tiisin natin? Napakarami. At alam ko, hindi ko na isa-isahin. Alam ko na kayo'y nakakaranas ng maraming tiisin sa buhay na ito. Kawalan, sakit, mga kabiguan, at ano pang mga bagay, mga kapatid, na tila baga minsan ito nagbibigay sa atin ng doubt o kaya ito ang nagbibigay sa atin ng mga kahinaan. Pero sabi dyan, tayo magtiis hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Verse 38,
Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Nais natin na ma-please ang Panginoon. Nung si Enoch, mga kapatid, ay lumakad, nakasama ang Diyos, na-please niya ang Diyos, mga kapatid. It is a perfect faith. Hallelujah. At sabi diyan, ang lingkod daw na matuwid ng Diyos o tayo na mga mananampalataya ay kinakailangan na mabuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, at wala nawa sa ating umuurong, mga kapatid, tulungan nawa tayo ng Diyos na tayo ay paabante, hindi po paurong, mga kapatid. Can you say amen? Amen. Tayo dapat ay paabante at hindi paurong. Dapat ito ay paad ng paad ng paad. Kumbaga sa ladder, ito po ay paakyat ng paakyat, hindi po pabulusok. Diba? Nalalat natin yung mga preaching ng mga panahon nagdaan. Ito ay dapat kinakailangan tayo na sumulong, mga kapatid. Sa verse 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikakaligtas ng kaluluwa. Can you say amen? Kayo ba yun, mga kapatid, na kayo yung mga mananampalataya na hindi nagsisibalik sa kapahamakan? Diba? Ibig sabihin, yung mga tayo na niligtas ng Panginoon sa kapahamakan. Diba? Tayo ay mga makasalanan. Kapag ikaw ay makasalanan, anong mangyayari sa iyo? Kapahamakan. Diba? Pero ngayon, tayo ay nabubuhay na sa pananampalataya, kinakailangan natin lumakad sa pananampalataya at hindi na tayo magsisibalik sa mga bagay na gawaan natin sa mundong ito. Amen? Pero alam ko na meron tayong pagtitiis na dapat nating gawin sa buhay pananampalatayang ito sapagkat sa buhay pananampalataya, mga kapatid, hindi po talaga magiging madali sapagkat merong kaaway ang Diyos. Sino ang kaaway ng Diyos? Si Satanas. Sapagkat ang gustong gawin ni Satanas ay lagi tayong laging pag-anilanganin tayo sa kanyang mga salita. Kaya every word of God, kinakailangan na pagtagumpayan natin ito. Kinakailangan na angkinin natin ito. Kinakailangan na bawat pangako ng Diyos, kinakailangan pala natin ito na ipakipaglaban. Sapagkat ang kaaway ay laging naglalagay sa ating kaisipan at gumagawa sa ating mga laman upang tayo ay panghinain niya. Naranasan po ba natin yan, mga kapatid? Diba? Talagang naranasan natin yan sapagkat minsan gusto nating sumimba, pero tila baga barrier sa atin yung katawan natin ito, yung kaisipan natin ito na tila baga nagsasabi na huwag ka na lang magsimba. Doon ka na lang sa bahay, mag-live ka na lang o kaya gawin mo na lamang yung mga gawaing bahay. Pero dahilan, meron kang pananampalataya sa Diyos, dahilan ikaw ay nag-overcome, kinakailangan mo na alisin sa iyong kaisipan, kinakailangan mo ipagpag yung katawan mong tinatamad, at kinakailangan bumangon at ikaw ay magsisimba. At that is living by faith. Diba? Hindi yan kaya ng kung wala tayong pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya, natulog na lamang tayo, mga kapatid, sa ating mga bahay. At dahilan ikaw ay merong pananampalataya, ikaw ay babangon, ma-overcome mo yung katamaran mo, overcome mo yung kaisipan mo, at ikaw ngayon ay narito sa gawain ng Panginoon. Kaya mari po ba natin minsan bang palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah! Kaya nga pagpunta po dito sa gawain ng Panginoon, ito po ay pakikipagbaka. Ito po ay pag-overcome natin sa bawat linggo, sa bawat Miyerkules. Di ba? Ito'y pakikipagbaka. Ito'y pagtitiis, na matinding pagtitiis. Hallelujah! Di ba? Minsan naisip ko, mga kapatid, yung ambagan natin, minsan napapaisip ako, sabi ko, medyo marami, kahit papaano ay may tithes, meron tayong mga pledges. Kung ito po ay gagawin natin sa kawalan ng pananampalataya, dahil ang requirements lamang ng church, mahihirapan tayo, mga kapatid. Di ba, minsan naisip ko, Panginoon, mayroon ng tithes at mayroon ng pledge. Sabi ko, paano magkakasya yung aming mga pangangailangan? Pero, are we living by faith, mga kapatid? Di ba? Ano ba yung living by faith? Ang living by faith, mga kapatid, di mo man makita pa sa ngayon na
na kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Pero sa puso mo, alam mo na ang Diyos ay magpo-provide, mga kapatid. Mula sa wala patungo sa meron. Diba? Kung halimbawa, kung yung electric pan na yan ay wala dyan dati. Nakikita mo na wala yan dyan. Pero dahilan sa pananampalataya, magkakaroon yan. And that's perfect faith, mga kapatid. Diba? Si Abraham, nung nag-offer siya kay Isaac, sabi ang Diyos ay nagsalita kay Abraham, Abraham, i-offer mo ang iyong anak sa akin. Ibigay mo yung anak mo sa akin, si Isaac. At walang pag-aatubili si Abraham pumunta doon sa bundok, 3 days, at ngayon, kinakailangan nilang umakyat. At sabi ni Isaac, Ama, kompleto na po ang lahat. Ang apoy, yung altar ay kompleto na. Sabi ni Isaac, nasaan yung lamb? O kaya nasaan yung i-offer? Ang sabi ni Abraham, God will provide. Can you say amen to that, mga kapatid? And that is living by faith. That is perfect faith, mga kapatid. At kapag iniisip lamang natin sa ating sarili o kaya sa laman natin o kaya sa kaisipan natin kung paano mangyayari ang bagay na yon, talagang walang mangyayari, mga kapatid. Pero if we are living by faith, kagaya kay Abraham, hallelujah, nawa ay maabot natin yung ganong uri ng pananampalataya na kung saan sabi ni Abraham, God will provide. Diba? Tinatalian na si Isaac, ngayon i-offer na. Kikitlin na yung buhay. Sabi ng anghel, wag Abraham, napatunayan ng Diyos, ikaw ay tapat. At ikaw ay susunod sa kanyang mga salita. At pagdakay noon ay nakakita si Abraham ng isang ihahandog. Di ba? Mula, papaano, sabi nga doon, ay sabi ni Brother Banham, papaano mapupunta yung tupa ba yun? Tupa. Papaano makakapunta yung tupa doon sa bundok? Hindi yun kaya, mga kapatid. Pero ang Diyos ang nag-provide. Kaya minsan kapag iniisip natin sa ating karnal o sa ating mga makalaman lamang na kung paano magpo-provide ang Diyos, minsan hindi mangyayari yung mga bagay na yon, mga kapatid. Pero kung we are living by faith, kagaya kay Abraham, mula sa wala ay kaya ng Diyos sa mag-provide ng isang bagay. Hallelujah. Sa Luke chapter 5, basahin po natin, 8:43. So marami pa akong quotes na kinuha, pero nawa ang Diyos ay sumapat ang kanyang mga oras. Luke chapter, siguro di ko nabasahin, mga kapatid, kwento ko na lamang. At doon po sa Luke chapter 5, alam po natin na ito'y pagtawag ng Diyos, pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. At ang Panginoon ay nakita yung mga alagad na nandoon sa pangpang, at sila po ay inaayos nila yung mga nets nila, yung mga lambat nila, mga kapatid. At ngayon, ang Panginoon ay nangusap sa mga alagad, lalo na kay Peter. Sabi niya, Peter, pumunta tayo doon sa daong. Pumunta tayo sa daong at tayo ay mangisda. Pero bago yan, nung sila po ay nandoon sa medyo malapit lamang, ang Panginoon ay nangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. At after na mangaral ng Panginoon, sinabihan sila Pedro at iba pang mga alagad na pumunta tayo doon sa laot at tayo ay mangisda. At si Pedro, mga kapatid, sa kanyang kaisipan, sa kanyang laman, sa kanyang nalalaman, alam niya na walang isda doon. Sigurado siya na walang isda doon sapagkat buong gabi sila na nangisda pero wala po silang huli. Pero ang Panginoon ay may perfect faith, mga kapatid. Meron siya na pananampalataya. Sinabi ng Panginoon kay Peter, ihulog mo ang iyong lambat. At sasabi ni Pedro, Panginoon, dahil lang sinabi mo ito, ihulog ko. At sumunod naman si Pedro, mga kapatid. At ngayon, yung dating walang mga isda,
ngayon ay nagkaroon ng mga isda, mga kapatid. And that is perfect faith, mga kapatid. At sabi ni Brother Branham, Jesus Christ have perfect faith. He is the perfect word and He have the perfect faith, mga kapatid. At kung meron lamang pala tayong perfect faith, di ba, mula sa wala ay kayang magpalitaw ang Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya kung tayo ay meron palang pangangailangan, minsan iniisip natin ang trabaho natin, minsan papaano tayo magkakaroon ng maraming bagay sa pangangailangan po natin. Pero if we are living by faith pala, mula sa wala, kaya ng Diyos na magpalitaw, mga kapatid, ng trabaho, pangangailangan, kung tayo pala ay ang pananampalataya natin ay usbong sa ating mga puso. Kung ang pananampalatayang ito ay magkakaroon lamang tayo, mga kapatid. At nawa ay magkaroon tayo ng pananampalatayang ito, mga kapatid. Amen? Perfect faith, hallelujah, sapagkat ito'y kailangan natin. At balikan natin yung pinag-usapan natin na sa pananampalataya ay talagang ang pinaka-problema ng mga mananampalataya ay yung kaisipan natin at yung laman natin. Ito yung laging nagpapahirap sa mga mananampalataya na kung minsan ito ang ikinakabagsak natin at ito yung dahilan bakit tila baga ayaw natin na sumulong sa pananampalatayang ito. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 4, dahil lang tayo merong karnal na kaisipan, meron tayong lamang mahina, ito ang dapat nating ma-overcome, mga kapatid. Ito ang kailangan na ma-overcome ng pananampalataya na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. At sabi diyan, at ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa Espiritu. Siguro, sa King James Version, gusto kong yung carnal. Okay diyan. Sabi diyan, and I, brethren, could not speak to you as unto spiritual, but as unto carnal, even unto babes in Christ. Ang mga karnal, ito ay mga immature pa, mga kapatid, makalaman, fleshly. Ang kaisipan niyan ay laging una yung mga bagay dito sa sanlibutan. Makalaman nga, mga kapatid. Verse 2, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Verse 3, for ye are yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Ito yung problema kasi talaga natin, mga kapatid, yung kaisipan natin na makalaman, di ba? Ang kaisipang ito na laging gusto yung mga bagay sa sanlibutan. Ang kaisipan na laging kaisipan ay mga bagay dito sa sanlibutan. At ito yung kalaban ng pananampalataya. Ito ang kalaban, hallelujah, ng Espiritu ng Diyos. At sa verse 4, for while one said, I am of Paul, and another, I am Apollos. Are ye not carnal? Kaya sa kapanahunan po natin ngayon, ang end-time message ay talagang nasa carnality pa. Kasi meron pang division. Wala pa tayo sa perfect faith. Mamaya, babasahin ko yung quote si Brother Branham na yung mga lingkod ng Diyos ay wala pang perfect faith. And pray for us, mga kapatid, na kinakailangan na tayo ay tumungo sa perfect faith sapagkat ito ang mensahe ng Panginoon sa kapanahunan natin. Hallelujah! At masasabi ko rin na ito po ay isang barrier sa atin. Ito yung dahilan bakit hindi po tayo makausad, yung laman at yung ating mga kaisipan. We are carnal. Hallelujah! At sa Romans chapter 8, verse 5 to 9, magbasa lang po tayo ng mga scriptures. Sapagkat ang okay, King James Version na lang. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Diba? Ito kadalasan talaga naghahari pa sa atin, mga kapatid. Kaya hindi tayo makausad. Yung kaisipan natin at yung laman natin. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Pero kung tayo ay ang ating nanasay na yung mga bagay na spiritual, mga bagay na kaisipan ni Kristo, hallelujah,
tayo ay uusad ng uusad pa, mga kapatid. At verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Can you say amen to that, mga kapatid? Kaya kinakailangan mawala yung karnalidad natin, makalaman. Ano ba yung makalaman? Mga bagay sa sanlibutan. Ang lagi nating inuuna ay mga bagay sa sanlibutan, makalaman. Ang gusto natin ay mga bagay dito sa sanlibutan, mga kapatid, na iyang dahilan kung bakit lagi tayong mahina sa pananampalatayang ito. At nawa, tulungan tayo ng ating Panginoon through by His grace na tayo po ay ma-overcome ang bagay na yan. Kasi itong lamang ito at yung kaisipan na ito ay kagaya po sa isang barrier. Diba? Meron sanang kapangyarihan na nasa loob natin. Sabi nga ng banal na kasulatan, He that is in you is greater. Napakalakas sana ng nasa inyo, pero dahilan sa lamang ito, dahilan sa kaisipang ito, napipigilan, mga kapatid. At naniniwala pa ako na mas may higit pa na kapangyarihan ng Diyos sa atin, lalo na po sa mahuling araw na ito. Hallelujah. Verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Ito ang kailangan natin, mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos ay manahan po sa atin. Doon lamang natin mapapagtagumpayan ng lubos ang lamang ito. Ano yung carnal mind natin at yung makalamang, itong lamang ito na tunay na nananalaytay po dito yung kasalanan. Kaya talagang kinakailangan natin na ma-overcome ito, mga kapatid. At kailangan natin ang Espiritu ng Diyos na mananahan sa atin. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Kung wala daw na Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya, mga kapatid. Tayo po ba ay na kay Kristo Jesus, mga kapatid? Tayo po ba ay kaisa natin ng Panginoon? Hallelujah. At nawa, tayo kaisa ng Panginoon. At tayo bumasa ng mga quotes. Pakihanda, Brother Joshua, yung PowerPoint. May babasahin tayo ng mga quotes. Kagaya po ng sinasabi ko na itong lamang ito, mga kapatid, this is a barrier in our faith. At ito yung ginagamit din naman ng kaaway. Diba? Sabi ni Brother Branham, the greatest battle ever fought ay sa ating mga kaisipan. At kinakailangan natin paglabanan yung kaisipan, sapagkat kapag ang kaisipan natin ay hindi natin mapaglabanan, yung ating laman din naman ay hindi natin mapapaglabanan. Sapagkat ang kumokontrol ng laman ay yung kaisipan. Tama po ba, mga kapatid? Kung ang kaisipan sana ay nag-iisip ng mabubuting mga bagay, kung ang ating kaisipan ay nag-iisip lamang ng mga spiritual na mga bagay, magmamanifest po yan sa ating mga laman. At ang magmamanifest dyan ay katuwiran at mga mabuting mga bagay. Pero dahilan, ang kaisipan natin ay laging natatalo at kasabay pa yung sticky nature na meron tayo, ang nagmamanifest natin ay pagdadoubt sa salita po ng Diyos, paggawa ng mga bagay na dating ginagawa dati. Pero nawa, tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. And ito po yung aking panalangin at nawa din po yung panalangin ninyo, mga kapatid. Lalo na po sa mga huling araw na ito na kinakailangan natin na lumakad sa pananampalataya. Okay, pakibuksan, Brother Joshua. Okay, dyan sa pangaral po ni Brother Branham, 1959, Looking at the Unseen. Sabi po dyan, that a jet plane in its travel, it goes to a certain speed and then it hits what's called the sound barrier. Kapag daw yung jet plane, mga kapatid, ito ay mag-travel sa isang speed at meron siya na mahihit na kagaya ng isang sound barrier. Alam niyo po ba yung sound barrier, mga kapatid? Kasi, mga kapatid, yung mga eroplano ay hindi niya kayang tagusin yung sound barrier kasi hindi naman po iyan nagpapatakbo ng napakabilis. Pero yung mga jet planes, dahilan ito po ay pangdigma, kinakailangan ito na mabilis talaga. At ang bilis nila ay almost nasa 1,300 kilometers per hour. O, ibig sabihin, napakabilis. Kasi nga, yung mga motor, di ba, 50 kilometers per hour.
At napakabilis na noon, hanggang 100 kilometers per hour. Paano yung jet plane? Nagta-travel po ito ng tinatawag na 1,300 kilometers per hour. Kaya, kapag daw umabot sa isang certain speed yung jet plane, meron daw po siyang mahihit na kagaya ng isang sound barrier. Kaya ito yung pala yung dahilan bakit parang kapag nahit niya yung sound barrier, parang boom, parang naglalaga boom sa isang jet plane na sobrang laki ng impact, mga kapatid, pero merong nagbablast. Kaya pala yung una, mga kapatid, dati, nung World War II, yung dating yung mga plane, sila po ay nagpapatakbo ng napakabibilis, pero pag nakay sila po ay sumasabog. Kasi nga hindi kaya nilang tagusin yung tinatawag na sound barrier. Kapag sila ay nagpa-speed ng humigit 300 kilometers per hour o kaya 1,300 kilometers per hour, sila po ay sasabog. Pero merong na-invento sa panahon ng 1947, isang jet plane na kayang tagusin po yung tinatawag na sound barrier. Kasi sa taas po, mga kapatid, meron po dyan mga atmospheric pressure. Hindi dyan basta-basta, mga kapatid. Kinakailangan na yung piloto ay alam ang bagay na yan. At sabi po dyan, and they that say that the plane struggles and shake and struggles and shake. Yung kapag daw in a certain speed, yung jet plane daw ay nag-i-struggle na. Diba? Kahit naman po sa motor, kapag talagang nagpabilis ka ng napakabilis, talagang nagwiwigil na. Talagang nag-i-struggle na, mga kapatid. And shake while it's trying to get through that sound barrier. Till it seems like the wings will turn off of it and the boats will rip out of it while it's going through that sound barrier. Next slide. But once it gets beyond the sound barrier, then its speeds unlimited. Kapag daw matagos, mga kapatid, yung sound barrier, di ba, hindi na mag-i-struggle. Parang payapa na siya na nagta-travel yung jet plane, mga kapatid. At sabi diyan, it can just fly free. Kaya pala, kahit po yung eroplano, di ba, kapag ito po ay tumutungo pataas, kapag siya po ay nasa ibabaw na, nasa parang trangkilo na, kumbaga ay payapa na. Maliban na lamang kung siya po ay dadaan sa mga ulap. Doon, magkakaroon ng tila baga, ano bang tawag nun? Turbulence, mga kapatid. Kasi naranasan ko pong mag-aeroplano at mayroong mga turbulence, mga kapatid, kapag ito po ay dumadaan sa mga ulap. Pero yung jet plane, mga kapatid, kapag natagos niya yung sound barrier, para siyang free na lamang na at wala ng wiggle, wala ng struggle, mga kapatid. At ganun din po sa pananampalataya natin. Kinakailangan natin tagusin, hallelujah, yung laman natin, tagusin natin yung mga makalupang kaisipan, at kapag tayo ay matagos natin yan, naniniwala ako, perfect faith, mga kapatid, all things are possible. At yan ang nais natin, mga kapatid, kinakailangan tagusin natin yung laman natin, tagusin natin yung mga kaisipan natin na makalupa, upang sa ganon, ang Diyos ay kumilos, at ang kapangyarihan ng Diyos ay maranasan po natin. Hallelujah! Sabi po dyan, and the church and you sitting here tonight on your struggling and struggling. And God's pulling to you, showing you things. If you can ever get past that sin barrier of unbelief, then unlimited revival will break out through the United States. Pinapatungkol dito po yung United States. Pero naniniwala din po ako, pag tayo po ay tumagos sa sin barrier, ano ba yung nagkakasala lamang, mga kapatid? Itong laman natin, yung kaisipan natin. Ito yung pahirap sa atin. At kung daw tatagusin natin ito, if you can ever get past that sin barrier of unbelief, then unlimited revival will break out. At nais natin ng revival, mga kapatid. If you can go beyond that sound barrier, that sin barrier of unbelief, hallelujah, ang hindi pananampalataya sa ating Panginoon. At kapag hindi natin na-overcome, mga kapatid, ay talagang tayo ay hindi makausad-usad. Pero kapag tayo sa pananampalataya ay matagos natin yung sin barrier, yung laman natin, yung kaisipan natin, I believe, mas higit pa natin na mararanasan ng Diyos sa buhay po natin. Next slide.
looking at the unseen, and maybe there will be someone with faith enough to break through the barrier yonder. Meron po ba tayong pananampalataya na kayang i-break yun, mga kapatid? Can you say amen? Well, hindi lang yun yung pananampalataya nyo sa inyong mga sarili. Ito'y pananampalataya ni Kristo na nasa inyo, mga kapatid, true by the Holy Spirit. At ito po ay inaangat ng ating Panginoon. Kaya wag niyong pababayaan ang pagkakatipon kapagkat sinabi ng kasulatan, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kung wala tayong mapapakinggan, kagaya kay Abraham, mga kapatid, ilang beses ba kinausap ng Diyos si Abraham, mga kapatid? Ilang beses din. Habang kinakausap ng Panginoon si Abraham, umaangat yung pananampalataya ni Abraham hanggang sa kaya niya nang mai-offer si Isaac. Kaya na nung pananampalataya ni Abraham mula sa non-existence, kaya nang palitawin ng pananampalataya ni Abraham. Hallelujah. Yung pangangailangan niya sa panahon na yun. At naniniwala ko, ganun din po tayo. And maybe there will be someone with faith enough to break through that barrier yonder. That sound barrier. The sin barrier. Ito kasi yun talaga yung problema po natin, mga kapatid. Yung kasalanan na nananalaytay sa ating mga lamang ito. That unbelieving barrier yonder. Break through that. To where all things are possible. Grant it, Lord. Yan nawa ang panalangin natin, mga kapatid. At nais kong maranasan yung bagay na yan kapag iniisip ko yung mga karanasan ni Brother Branham, mga kapatid, di ba, in the third pole ministry, doon yung squirrel na wala naman doon sa puno, pero nung siya ay babaril na, nandoon na. And that is third pole ministry, mga kapatid. Mula sa wala, kaya magpalitaw ng pananampalataya na magkaroon ng squirrel. At ganun yung perfect faith, mga kapatid. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Mula sa 2 isda at 5 tinapay ay dumami. Anong pananampalataya yan, mga kapatid? Hindi lang yan ordinaryong pananampalataya. It is a perfect faith. Hallelujah. Na kagaya na sinasabi ni Brother Branham na si Jesus Christ ay merong perpektong pananampalataya, sakdal na pananampalataya. Pag sinabi pong perpekto, ito po ay kumpleto. Merong believing to God at meron din pong aksyon. Kasi kung walang aksyon, hindi po yan perpekto. Sa James chapter 2, verse 22, tingnan po natin, sabi dyan, seest thou how faith wrought with his work, and by works was faith made perfect. Kaya kung wala pong gawa, ang pananampalataya, hindi yan mapeperpekto. Kaya patuloy po tayong gumagawa. Patuloy tayo na kung anong kalooban ng Diyos ay ginagawa po natin. Kung anong sinasabi ng pangako ng Diyos, mga salita po ng Diyos sa buhay po natin. Kagaya ni Abraham, mga kapatid, nung siya ay merong pananampalataya, ano yung gawa? Inoffer niya si Isaac. Siya po ay nag-journey, mga kapatid, sa kung ano ang sinasabi ng Diyos na kung saan siya pupunta, mga kapatid. At ganoon yung pananampalataya. Kinakailangan lumakad, kinakailangan na mapagtagumpayan natin yung sin. At ganoon din sa Abraham, mga kapatid. Alam niyo po ba na sa Abraham ay pinalakad siya sa perpektong pananampalataya, sa perpektong pamumuhay. Hallelujah. Tingnan nga natin sa Genesis chapter 17, verse 1. Alam nyo, si Abraham, mga kapatid, dati hindi rin yan lumalakad sa perpektong pananampalataya. Kasi nga, nung siya ay pinangakuan, si Abraham at saka si Sarah, ang kanilang ginawa, mga kapatid, ay si Sarah nagbigay ng opinion, sabi, Abraham, matanda na ako at sa pamamagitan siguro ng maid natin ay pwede tayong magkaanak. Sapagkat ang pangako ng Diyos sa kanila ay magiging malaking bansa sila. Pero ang problema, wala po silang anak. Kaya sa kaisipan, sa karnal na kaisipan ni Sarah,
sige, kunin mo na yung aking alila o kaya yung servant ko at baka sakaling sa pamamagitan ng servant ko ay pwede tayong magkaanak. And that is not living truly, mga kapatid, in perfect faith. Kaya sa verse 1 sabi dyan, and when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. At nais natin, mga kapatid, na nais ng Diyos na tayo po ay lumakad sa ganong uri ng paglakad. Can you say amen, mga kapatid? Gusto po ba natin yon? Diba? I am excited. Now, excited din po kayo. Alam ko, napakahirap. Mas mahirap yan, mga kapatid. Pero kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, tinanggap natin si Kristo, naniniwala ko na merong kapangyarihan na gagawa po sa atin. At hindi po ito sa ating sarili. Hallelujah. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. And sa verse 2, and I will make my covenant between thee and will multiply thee exceedingly. Hallelujah. At ito pong si Abraham dati po ay hindi rin po talagang lumakad na lubos sa pananampalataya. Mga kapatid, sapagkat siguro dahilan sila po ay nanghina na, sila po ay naging makakarnal na, naging fleshly na iniisip na nila na baka sa pamamagitan ng ni Hagar, na alila ni Sarah ay magkakaroon tayo ng isang pangakong anak. Pero hindi po ganun yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanila na kinakailangan na lumabas mismo kay Sarah ang pangakong anak at kay Abraham. Kung babasahin niyo po yung Genesis chapter 17, lahat ng yan, mga kapatid, nakikipagkatwiran pa si Abraham. Sabi niya, kung si Ismael lamang sana ay lalakad, diba? Siya yung magiging pangakong anak, siya yung magpapatuloy ng lahi. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, hindi yan yung pangako ko. Ang pangako ko sa inyo ay manggagaling sa inyo. At after na itinuwid ng Diyos si Abraham sa kanilang mga pagkukulang, sa hindi nila paglakad sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, minsan hindi ibinibigay ng Diyos ang isang bagay kapag hindi pa tayo lubos na lumalakad sa nais ng Diyos, mga kapatid. Parang trabaho, mga kapatid. Nais natin makahanap ng trabaho, pero dahilan hindi pa natin nahihit yung nais ng Diyos sa atin, o kaya ay nag-aalinlangan pa tayo sa kanyang mga salita, hindi lubos na maibigay ng Diyos, mga kapatid. At meron pa tayong kasalanan na patuloy na ginagawa. At yun ang nagiging dahilan bakit hindi ibigay ng Diyos. Pero naniniwala ako kung kayo anak ng Diyos, ang Diyos ay bangungusap sa atin, kagaya kay Abraham, nasabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, walk before me and be thou perfect. Nung si Abraham, mga kapatid, ay itinuwid ng Diyos, anong nangyari? Ibinigay yung pangako, mga kapatid. At kinakailangan din naman natin na patuloy na ituwid ng Diyos, mga kapatid, ang ating mga pagkukulang sapagkat masasayang ang biyaya, masasayang yung pangako ng Diyos kung hindi tayo matuwid sa kanyang harapan, mga kapatid. That sin barrier na kinakailangan natin na tagusin. Hallelujah. At si Abraham ay siya po ay lumakad sa pananampalataya at ibinigay ang pangakong anak. At naniniwala ko na meron po sa atin na alam ko na naghihintay sa mga pangako ng Diyos sa trabaho, kaya sa kung ano paman, mga kapatid, kagalingan, baring meron lamang certain things na dapat nating ayusin upang sa ganon ay ibigay ng Diyos yung kanyang mga pangako. Okay, sa PowerPoint, meron lamang tayong 10 minutes. Okay, next slide. God, if we could just break through that power of unbelief, miracles and things and promises of God are unlimited. For all things are possible to him that believe. Grant it, Father, we ask it in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen.
Gusto natin na maranasan yung mga bagay na yan, mga kapatid. The promises of God, the unlimited power of God, kinakailangan lamang po natin ma-breakthrough yung sin barrier o kaya yung unbelief. Sin is unbelief, yung hindi pananampalataya sa Diyos. Okay, next slide. Perfect faith. Now notice, notice St. John, I mean 1 John chapter 3 verse 21. If our hearts condemn us not, then we have confidence towards God. Alam nyo, mayroon tayong confidence na humarap sa Diyos kapag wala tayong kasalanan, mga kapatid. At kapag ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Tama po ba? Diba? Pag tayo may kasalanan sa Diyos, ang hirap humarap sa Diyos, mga kapatid. Kagaya kay Adan, nung siya ay merong kasalanan sa Diyos, anong ginawa nila? Nagtago, mga kapatid. Siya ay hindi hinarap ang Diyos. Diba? Yung dating meron siyang authority and power, hindi niya na mahawakan. Hindi niya na magawang sabihin sa mga leon, gumawa ka, kumilos ka, magtrabaho ka. Pero dahilan sa kanyang sin, wala na siyang power and authority. At yan ang isa sa dahilan, mga kapatid, at kinakailangan na pala natin itong pagtagumpayan. If our hearts condemn us not, then we have confidence towards God. At sabi ng Biblia, wala nang condemnation sa ating Panginoon. Kung tinanggap natin si Kristo, wala nang condemnation. Pero dahilan tayo nabubuhay pa dito, mga kapatid, sometimes there is a condemnation sa ating mga puso, conviction sa ating mga puso na meron pa po tayong mga maling bagay na ginagawa sa ating mga buhay. But as long as you're doing things that's wrong, you can have confidence towards God. So you see, you'll automatically know that you're wrong. You automatically put yourself back there a sinner by knowing that you're wrong. Next slide. But when your heart don't condemn you, and you know you are a believer. Tayo po ay mga believer ba, mga kapatid? And there's nothing between you and God. You can ask what you will and know that it'll be given. Ito'y ibibigay, mga kapatid. Kung wala daw something sa inyo at sa inyong Diyos, ibig sabihin yung kasalanan, meron kang confidence sa humarap sa Diyos. Ano man daw na hilingin natin na sa kanyang kalooban, ito'y ipagkakaloob, mga kapatid. Kinakailangan pala natin na tagusin yung sin barrier, tagusin natin yung laman natin, tagusin natin yung mga kaisipan natin na makalaman, upang sa ganun ay ang Diyos ay kumilos at gumawa sa atin. Because it's the word that given to you, just like it was to those disciples. Next slide. Perfect faith. Now we see at first the disciples didn't have this perfect faith. Yung mga unang disipulo daw ay walang perfect faith. They didn't have it because they had Christ walking with Him. But then afterwards, Christ was in them. And so you see, it's hard then to have this perfect faith without the Holy Spirit. Kung wala daw Holy Spirit, walang perfect faith. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu na kumilos po sa atin, mga kapatid. Tanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. It has to bring it. It does. Now you say. Next slide. The disciples didn't have perfect faith. No, for they had an epileptic child there that they were trying to cast this devil out of him, and they were trying to cast this devil out of him, and they couldn't do it. And the father seen Jesus coming and said, "We have brought my son to your disciples," and they could not cure him. See? And afterwards, the disciples asked Jesus, saying, "Why could not we cure him?" And Jesus said, "Because of the lack of faith of your unbelief." That's right, because of your unbelief. At ito, ipanalangin nyo, mga manggagawa ng Diyos, kagaya ng mga disciples dito, ay hindi nila napagaling yung isang mayroong epileptic, mga kapatid. At sabi dyan, because of lack of faith of your unbelief. At naniniwala ko isang araw, mga kapatid, we will going to have a perfect faith through the Holy Spirit. Hallelujah. Next slide. Basahin na lamang po natin. At tayo po ay magtatapos.
Next slide na lamang. Okay, sabi po dyan, perfect faith. This is coming into the third pool. I am believing it. Now, I want you to ask you sincere question. You that pass through that prayer line, can you actually believe and feel now that there's something happened in you since you had laid hands on you? Raise your hand. Next slide. There it is. This is what we waited for. Now this is not. This is just starting to bloom now. See? Just started with, I did this for a purpose. I did this for a purpose. I am working out something. See? It's taking this charge of faith and going right back to begin and come in. See? To kind and raise faith in a bracket where you've never noticed it that way before. Not a faith, but a perfect faith. Build it up in here. Yun ang sinasabi ni Brother Branham na kinakailangan natin ng perfect faith, mga kapatid. And watch a perfect God with a perfect heart, keep a perfect promise by His perfect word, which is sharper than a two-edged sword and discerner of the thoughts of the heart. What? We're coming now to the perfection. Are we going to now to perfection, mga kapatid? Nasa last days na tayo at pinangharal na ang perfection because the people has to come to this in order for the rapture. Kung walang perfect faith, walang rapture. Ang kailangan natin, perfect faith, para tayo ay maagaw. Tayo makasama sa rapture, mga kapatid. That's what's holding it away right now, is waiting for the church to come into that perfect rapture faith. Hallelujah. Looking for it, it's mean a lot of shaving down for me. It means a lot for me. But together we'll make it by the grace of God. Hallelujah. Hindi daw sa ating mga sarili lamang. Of course, kinakailangan natin gumawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung gusto natin na makasama sa pag-agaw, mga kapatid, kinakailangan natin ng perfect faith. At next slide na lang. May 3 minutes pa ako. Next slide. Sige ba? Wala na? Okay, basahin ko na lamang, mga kapatid. God's commissioning Moses, sabi po dito, if we can't have faith now for healing, how are we going to have rapturing faith? We've got to have faith for the little things first, before the great things. So there will be something that cause. That's in God's providence. I do not know. Ano ang kailangan po pa natin? Ngayon, mga kapatid, ang kailangan po muna natin, pananampalataya sa healing. Ibig sabihin yung mga little things. Pero kapag tayo ay umabot na sa isang panahon na tayo ay irarapture na ng Panginoon, kinakailangan natin ng tinatawag na rapturing faith. Kasi kung ano yung ibinigay na mensahe sa kapanahonan natin, kinakailangan yun ang maabot ng mga mananampalataya. And we are now in the eagle age. We are now in the rapturing faith, mga kapatid. Naniniwala ako na tayo na sa huling kapanahunan na at we are preparing for the coming of the Lord at tayo po ay kinakailangan na makaabot sa tinatawag na rapturing faith. Pero paano daw tayo magkakaroon ng rapturing faith kung wala po tayong faith para lamang po sa mga healing, sa mga pangangailangan po natin. Kung hindi po natin yun mapapagtagumpayan, paano tayo magkakaroon ng rapturing faith? Ang rapturing faith, ibig sabihin pagbabago ng ating mga katawan, mga kapatid. Bago tayo agawin, bago tayo umangat, mga kapatid, sa rapture, babaguhin yung katawan natin. Paano mababago yung katawan natin kung hindi natin kayang sampalatayanan? Yung toothache lamang po natin, sakit sa ulo, hindi natin mapagaling. Yun yung sinasabi ni Brother Branham, mga kapatid. Pero kinakailangan pala natin, mga kapatid, na sampalatayanan muna yung mga little things sa panahon po natin. Diba? Kinakailangan na yung mga bagay, na malilit na bagay sa buhay pananampalataya natin, kinakailangan muna yun yung mag-manifest sa atin. Kinakailangan na yun yung bagay na mapagtagumpayan natin, mga kapatid, hanggang maabot natin yung tinatawag na rapturing faith. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa umaga pong ito, mga kapatid. Ating palapakan ang ating Panginoon. We are living in faith. Kinakailangan na tayo ay umangat ng umangat sa pananampalatayang ito, mga kapatid. At nawa ang Diyos ay i-grant ito.
Kung tayo mga mananampalataya, tayo mga anak ng Diyos, we are a believer, we know na tayo ay tutungo sa perfect faith at rapturing faith. Tulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tayo po ay minsan pang manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po muli sa mga salita mo. Salamat sa pananampalataya. Salamat po sa pagpapahayag mo, Panginoon, sa amin. At nawa po, Panginoon, bilang ako ay naipaabot yung mensahe sa umagang ito, Panginoon Diyos. Kung nagkulang man ako, Panginoon, Ikaw ang patuloy na magpuno. Ikaw ang mangusap pa sa kaibuturan ng puso ng aking mga kapatid. Tulungan mo ang bawat isa amin. Kung nagkukulang kami sa pananampalataya, Panginoon, sa mga malilit na bagay, Lord, tulungan mo po kami na mapagtagumpayan ito. At alam po namin, through by the Holy Spirit, sa pamagitan ng little by little, Lord, na paglakad namin sa pananampalataya, we're struggling, pagtitiis, Panginoon, hanggang sa abutin namin, hallelujah, tagusin namin yung sin barrier, tagusin po namin, hallelujah, ma-overcome namin yung mga barrier sa aming mga buhay. At ang barrier na ito ay ang kasalanan, ang barrier na ito ay ang laman, ang barrier na ito ay ang aming mga kaisipan na makalupa. At tulungan mo kami, Panginoon, na ma-overcome ang bagay na ito. At kami po ay pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat. Ang biyaya nawa ay gumawa sa aming mga buhay. Kung saan maraming pagtitiis, kung saan maraming mga problema at suliranin, nandoon ang napakalaking biyaya mo, Panginoon Diyos. Sapagat ito lamang ang aming inaasahan. It's not by ourselves, Lord. Hindi po sa aming kalakasan, Panginoon, kundi sa iyong kalakasan na pinagkakalob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang aming mga papuri, pasasalamat at pagdakila. Through by the Lord Jesus Christ we pray. At po ay magsabi ng Amen. Amen.